Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang pag-ibig ng isang ina ay katulad ng dalisay na agos ng ilog Ganges. Patuloy itong dumadaloy ng walang anumang kapalit o kondisyon. Mula sa mga pasilyo ng ating alaala, ngayong araw ay magbabahagi kami ng isang kwento. Kung saan ang sarili ay naglalaho at ang tanging natitira ay ang wagas na pagmamahal. Halina't samahan niyo kami sa sagradong tanawin ng Ilog Ganges habang pinakikinggan ang madamdaming salaysay mula sa panulat ni Rajesh Chandrani Madanlaljain. Ang aking ina. Ang aking ina, sadyang napakalaki ng pag-ibig niya sa akin. Ika-19 ng Disyembre, 2019. Noong ang aking ina ay kapiling pa natin sa mundong ito. Marahil ay mainam na simulan natin ang lahat sa simula. Habang ako ay lumalaki, nakita ko ang aming tahanan na laging puno ng ligaya. Sa gitna ng aming pamilya, ang pagkalinga ni ina ang pinakamahalaga sa akin. Ang kanyang pagmamahal ang aking pinakamalaking lakas. Sa aming tahanan ay mayroon ding ibang mga kapatid at kailangang asikasuhin ni ina ang lahat. Binalansi niya ang kanyang tungkulin sa pamilya at pananampalataya ng may kahanga-hangang katatagan. Napakakaunti ng oras na nailalaan niya para sa kanyang sarili. Habang ako ay nagkakaedad, napagtanto ko ang isang katotohanan. Siya ay higit na payapa at mahinahon kumpara sa kahit na sino. Kailanman ay hindi ko siya nakitang nagalit sa sinuman. Hindi ko siya nakitang nayamot. Marahil noong panahong iyon ang likas na katangian ng bawat ina. Isang huwarang may bahay na sadyang napakadakila. Sa paglipas ng panahon, nang mas naging malinaw ang aking pag-unawa, nakita ko ang isang natatanging katangian sa kanya na hindi ko nakita sa iba. Iyon ay ang pamumuhay ng walang kondisyon. Tinanggap niya ang bawat kalagayan ng pamilya, kapitbahay at lipunan. Ngunit siya mismo ay hindi kailanman nagtakda ng anumang kondisyon sa ibang tao. Ngayon, matapos kong makilala ang mundo, napagtanto ko na ang ganitong pagpapakumbaba ay napakabihira. Ang iugnay ng buo ang iyong sarili sa kapakanan ng iba ay hindi madaling gawain. Hindi lamang para sa isang sandali, kundi para sa buong buhay. Tunay nga na isa siyang espesyal na kaluluwa. Isang natatanging ehemplo ng sangkatauhan. Sa kabila ng kanyang matibay na kapayakan, minsan ay nakakita ako ng mga sandali ng kagalakan. Lalo na tuwing siya ay umuuwi sa kanyang bayang Sinilangan. Ang Lalitpur ang bayang Sinilangan ni ina. Nawalan siya ng ama at kapatid noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Mula noon, tumira ang aking lola at si ina sa pamilya ng aming tiyuhin. Noong bata pa kami, tuwing bumibisita kami roon. Naiintindihan namin kung saan nagmula ang mga dakilang aral ni ina. Sa Lalitpur, ang tono ng boses ni ina ay nagpapakita ng isang kapayapaan ng kalooban. Hanggang sa kasalukuyan, ang pamilya ng aming mga pinsan ay naninirahan pa rin doon. Sila ay simple ang pamumuhay ngunit may napakadakilang kaisipan. Lagi nilang pinakikitunguhan si ina ng may buong paggalang. Masaya akong makita na ang maliliit na pangarap ni ina ay natutupad doon. Sa mga eskinita ng Lalitpur, tunay na nararamdaman niyang siya ay nasa sariling tahanan. Babalik ako sa mga alaala ko tungkol kay ina. Dahil sa matibay na pagpapalaki sa pananalig, may malaking pag-asa si ina. Nais niya na kaming magkakapatid ay maunawaan ang pananampalataya at maisaulo ang mga dasal. Nagawa ito ng aking mga kapatid. Ngunit ako noong panahong iyon ay hindi gaanong interesado sa pag-aaral na iyon. Kalaunan, dahil sa trabaho, ako ay nanirahan sa malayo. Ang aking pagkahuli sa mga gawaing espiritual mula pagkabata ay nanatili sa aking buhay na parang isang anino. 5 taon na ang nakalilipas, matapos pumanaw ni ama, unti-unting nanghina si ina. 2 taon na siyang nakahiga dahil sa karamdaman. Ang pamilya ng aking bunsong kapatid ay nag-aalaga sa kanya ng may buong pagmamahal. Ang kanyang katawan ay tumitimbang na lamang ng 25 kilo. Ngunit sa kabila ng hirap, ang kanyang katatagan ay hindi natitinag. Minsan na lamang siya kumain sa isang araw. Itinutuon niya ang buong atensyon sa landas ng espiritual na paglaya. Kahit nanghihina ang katawan, ang kanyang isip ay nananatiling malinaw. Mayroon siyang kamangha-manghang talino. Lahat ng mga aral na natutunan niya, kabisado pa rin niya hanggang ngayon. Ang kanyang mundo ngayon ay limitado na lamang sa isang silid. Ngunit doon ay wala siyang anumang reklamo. Ang mga makamundong bagay ay tila wala ng halaga sa kanya.
Madalas niyang sambitin ang isang pangungusap ng karunungan. Patawarin ang lahat, humihingi ng patawad sa lahat. Humihingi siya ng paumanhin sa sinumang maaaring naabala niya. At malugod niyang pinatatawad ang sinumang nakasakit sa kanya. Ang aking ate Kiran ang nakapansin sa katotohanan ito ng lubos. Araw-araw siyang nagbabasa ng mga dasal para kay ina sa telepono. Kabisado ni ina ang lahat, ngunit nakikinig pa rin siya ng may matinding damdamin. Gaya ng nabanggit ko, sa pananaw ng espiritualidad, ako ang anak na naiwan. Dahil malayo ako, hindi ako gaanong nakakatulong ng personal. Mga 2 buwan na ang nakalilipas, isang magandang kaisipan ang dumating sa akin. Na kung ako rin ay magbabasa ng mga dasal, masasaya siya. Mula noon, tuwing araw ng pahinga, tinatawagan ko siya. Inaantay niya ako ng may pag-asa at lubos na nagagalak. Sa aming usapan, humihiling siya na basahan ko siya ng iba't ibang bahagi ng kasulatan. Sa nakalipas na 2 linggo, mayroon siyang espesyal na nais. Nais niyang pakinggan ang Bhaktamar Stotra mula sa akin. Ang pagbigkas ng Sanskrit ng tama ay isang malaking hamon para sa akin. Kabisado ito ni ina ng walang anumang pagkakamali. Ngunit ang pakikinig mula sa boses ng kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng matinding kapayapaan. Ang paggawa nito ng 1 oras kada linggo. Maaaring magpaisip sa iba na. Napakaliit lamang ng hinihiling ni ina sa akin. Ngunit sa katotohanan, alam niya at alam ko ang totoo. Na mayroon siyang dakilang inaasahan sa akin. Nais ni ina na tahakin ko ang landas ng espiritual na pag-unlad. Mayroong kamangha-manghang pagkakaisa sa kanyang buhay. Sa makamundong aspeto, ang kanyang buhay ay nagpapatunay sa kataga. Ang mabuhay para sa iba ay ang tunay na buhay. Ngunit kasabay nito, ang diwa ng pagpapakabuti ay patuloy na dumadaloy sa loob niya. Tinuruan niya kami ng mabuting asal mula pa noong bata. Kalaunan ay tinuruan din niya ang 2 kong anak na babae ng parehong aral. Sa ilalim ng kanyang silong, ang pagkatao ng aking mga manugang ay naging maganda rin. Si ina ang inspirasyon para sa lahat ng kanyang mga apo. Lagi niyang sinasabi ng may seryosong tono. Ang pakikipag-usap tungkol sa masama ay nagpapalaganap ng kasamaan. Kaya naman, sa pagbanggit lamang ng mabuti, ang kasamaan ay mapupuksa. Sa pag-alala sa ugali ni ina, sinabi ng aking ate Kiran. Laging umiiwas si ina sa pakikialam sa iba. Itinuro niya sa amin na ang pagkakaiba ng akin at iyo ay walang saysay. Ang aral na ito ang aming mahalagang kayamanan ngayon. Ang dahilan kung bakit kami ay mairespeto sa lipunan. Naniniwala kami sa pagkakaisa, hindi sa alitan. Binigyan kami ni ina ng espiritual na aral upang linisin ang aming kaluluwa. Upang makalaya sa hirap ng buhay at kamatayan. Petsa, ika-26 ng Abril, 2022. Wala siyang kailangan na anumang material mula sa kanyang mga anak. Nais lamang niya na mahanap namin ang katotohanan at magkaroon ng karunungan. Ang pagmamahal ni ina ay katulad ng habag ng mga dakilang guro, na umaakay sa lahat ng nilalang tungo sa kaligayahan. Noong ika-26 ng Abril, 2020, pumanaw si ina. Ito ay panahon ng hirap sa gitna ng pandemya. Simula noon, binuo namin ang tradisyon ng sama-samang pagdarasal araw-araw. At ang tradisyong iyon ay buong pagmamalaking nagpapatuloy hanggang ngayon. Iniaalay namin ang 1 oras na ito para sa huling hiling ni ina. Sina Ate Kiran, Ate Shobha, at si Rachna ang patuloy na nagpapanatili ng tradisyong ito. Ngayong araw, sa paggalang sa alaala ni ina, muli ko itong ibinabahagi. Kabayan, kapapakinig niyo lamang ang parangal na inalay ni Rajesh para sa kanyang ina. Isang buhay na tradisyon na hindi kailanman hihinto. Ang tunay na pagmamahal ay nasa pag-unlad ng kaluluwa. Ngayon, wala na si ina sa pisikal na anyo. Ngunit ang pagdarasal ng pamilya ang nagpapanatili sa kanyang hangarin na laging buhay. Ang pagpili sa mabuti ang tunay na pagkilala kay ina. Ngayong araw, nang may mabigat na kalooban, ibinabalita namin na ang kapatid ni Rajesh na si Shobha ay pumanaw na rin noong Enero 2026. Sinundan niya ang yapak ni ina tungo sa kawalang hanggan. Nagpapaabot din kami ng taos-pusong pakikiramay para sa dakilang anak na ito. Dito nagtatapos ang ating bahagi. Maraming salamat po.